Bago ngayong gabi, iniutos ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na sumailalim sa medical exam si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay para matukoy kung siya ay fit to stand trial o nasa maayos na kalusugan para humarap sa paglilitis. Nagtalaga ang ICC ng medical experts sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric behavioral neurology. Makikipag-ugnayan sila sa detention center para sa medical records ni Duterte. Para manatiling impartial o walang kinikilingan, ang medical panel, bawal silang makipag-usap sa prosecution at defense. Inaasahan ng panel na maisumite ang resulta ng medical exam kay Duterte sa October 31. Matatanda ang ipinagpaliban ang pagdinig sa confirmation of charges kay Duterte para matukoy ng korte kung siya ay fit to stand trial. Disgrasyang dahil sa init ng ulo, ginikit daw ang isang UV Express sa Commonwealth Avenue, Quezon City, kaya na nagasa ito ng iba pang sasakyan. Isa ang nasawi at 3 ang naospital. Sensitibo po ang video sa report na ito ni Sandra Aguinaldo. Daig pang eksena sa pelikula ng nasaksiyang disgrasya sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sinuyod ng humaharurot na UV Express ang ilang motorsiklo. Umarangkada pa rin ang UV Express. Kahit ginit-git at hinarangan pa ng truck, sige pa rin ito sa andar hanggang sa kumaliwa sa U-turn slot. Ang mga inararong motorsiklo na iwang sira-sira. Ayon sa hepe ng Traffic Enforcement Unit, isa ang napaulat na namatay at 3 ang sugatan na nasa ospital. Posible pa raw tumaas ang bilang na yan. Naaresto na ang driver ng UV Express. Dinala siya sa Sector 5 ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Ayon sa suspect, uminit ang ulo niya dahil meron daw nakagit-gitan bagamat di na raw niya matandaan. Yung isang motorsiklo, nagkaroon po kami ng sa kalsada po. Pirian? Opo. Tapos biglang nagkakaroon po kami dalawa. Tapos nagdala-dala po ako kasi sumusugod na ilo kung tulong sila. Dahil sila din ang galit po sa kanila. Hindi ko lang pala yung nagawa ko. Negatibo sa alcohol ang suspect. Sunod naman siyang ida-drug test. Nasa QCPD Traffic Enforcement Unit ng Sector 5 din ang kanyang minanehong UV Express. Sira ang harapan, sabog ang gulong. 12 motorsiklo at 2 kotse ang sinagasaan. Ang ilang biktimang motorista dumagsa sa presinto. Habang nagdadrive ako sa sa kahabaan ng Commonwealth, hindi ko napakansin, basta may bumanggalan sa likod ko. Yung motor ko tumilapon, kasama na ako doon. Nung masusukol na siya nung truck, yung mga pahinante ng truck bumaba para batuhin siya. Kumatras siya, ako po yung naatrasan. Sa video na po, ayun na po yung pangalawang beses na bumalik siya. Yung nadamay na po yung mga rider. Sa Baguio City, isang minivan na aksidenteng bumangga sa pader ang nagdulot ng karambola sa Legarda Road. Tumama ito sa isang motorsiklo at isang MPV. Ang MPV nabangga sa pickup na tumama sa isa pang MPV. 7 ang sugatan na dinala sa ospital, kabilang ang driver ng minivan at isang pedestrian. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol sa minivan ang driver nitong isang babaeng 83 taong gulang. Wala pa siyang pahayag. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalbaryo pa rin ng mga taga-Mindanao ang lindol. Magnitude 6 ang yumanig ngayong araw at sa Siargao naman ang epicenter. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Habang bumibili ang mga batang yan sa tindahan sa Cortes, Surigao del Sur, biglang umuga ang lupa. Napatakbo palabas ng bahay ang ilang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Grabe! Tila inuga rin ang ilang gamit sa bayan ng Kantilan. Napinsala naman ang ilang bahay sa Sison. Guys, lino guys. Abot din ang pagyanig sa Agusan del Sur. Hanggang sa Davao City, napalabas ang mga empleyado ng isang BPO roon.
Alas 7:03 ng umaga nang maitala ang magnitude 6 na lindol sa General Luna, Surigao del Norte. Nasa isla iyan ng Siargao. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 28 kilometers. Sa kabila ng malakas na pagyanig, walang matinding pinsala sa epicenter. Wala ring senyales ng tsunami. Pero naka-activate lahat ng emergency response units. Binuksan din ang evacuation centers. Naghanda na ng relief goods para sa mga gustong lumikas. Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa Siargao, nagkalindol din kanina sa Ilocos Norte. Ang mga yan kasama sa 18 pagyanig na may magnitude na 5 pataas mula nang tumama noong September 30 ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ang paliwanag ng PHIVOLCS sa sunod-sunod na malalakas na lindol sa bansa, alamin sa report ni Ivan Mayrina. Lord, please. Matapos sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong September 30, sa 10th city na tinawag na Bayanihan Village, pansamantalang naninirahan ng mga ilang pamilya sa San Remigio, Cebu. Sa ngayon, nasa 250 pamilya ang nananatili rito. Kanina bumisita si Pangulong Marcos kasama ang mga kalihim ng Public Works and Highways, Human Settlements and Urban Development, at Social Welfare and Development, pati ang Philippine Red Cross. Ayon sa Presidential Communications Office, kumpleto ang village sa amenities at pangangailangan ng mga nananatili roon. Meron dito 200 tents ayon sa DSWD. Bukod pa yan sa modular shelter units o smart houses na itinayo ng DSUD. Whether you live in a family tent or a smart home that these will build, the important thing is yung pangako ng ating Pangulo, yung utos ng ating Pangulo nangyari. Diba natandaan nyo nung day 1 na nandito siya, sabi niya kailangan magtayo tayo ng tent city. So we now have 5 tent cities. Binisita rin ng Pangulo ay itinayong tent city sa Bugo City na epicenter ng September 30 quake. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Ayon sa Pangulo, sinimulan na ang pamimigay ng DSWD ng cash assistance para sa mga apektado ng lindol sa Bugo City at San Remigio. Nagbigay rin daw ng construction materials ang DSUD. Simula na magkaroon ng lindol sa Cebu noong September 30, nagkasunod-sunod na ang mga pagyanig sa bansa. At hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, halos 130 na lindol na may magnitude 4 pataas ang naitala. 18 naman ang lindol na may magnitude 5 pataas, gaya ng magnitude 5 na lindol kanina sa Ilocos Norte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng sunod-sunod na lindol na ito sa bansa? Nagkataon lang talaga na may ganung mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Noong 2019 nga, naranasan na rin daw ang magkakasunod na malakas na lindol. Hindi na rin daw ito katakataka dahil ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire, ang palibot ng Pacific Ocean, kung nasa ang mga pinakatibong bulkan at fault line sa daigdig. Sakaling tumamang malakas na lindol gaya ng The Big One, pinangangambahan ng DILG ang kondisyon ng mga komunidad ng mga informal settler. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits. Ang tiyak, ayon sa PHIVOLCS, masusundan pa ng mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kaninang umaga. Pero sa kung susunod na bang yayanigin ang inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sensitibo po ang balitang ito sa Bukidnon. 17 senior citizen ang sinagip mula sa care facility na bukod sa iligal at dugyot ay walang anumang bakas ng pagkalinga. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Tulugan na katabi ng inidoro, mga papag at silid na nanlilimahid. Masakit di lang sa mga mata, kundi pati sa ilong. Ang kondisyon ng Senior Citizens Care Facility na ito sa Maramag, Bukidnon ng datna ng mga taga-DSWD Northern Mindanao. Sumbong ng mga concerned citizen at mga kaanak ng mga senior citizen doon, hindi na nga maayos ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Lumalabas ding walang mga social worker o medical personnel ang pasilidad. Nakita gid nato nga walay kapasidad nga magpadagan ang mga nagdumala ani no para nindot nga serbisyo ilang mahatag sa mga kliyente atong ilaang foundation.
Ang malala, illegal nitong nag-ooperate dahil hindi rehistrado. Dugay na daw kuno sila nga nag-operate murag somewhat 2016 pero pa balhin sila og mga area. Tapos ang first nila Kibawi dayon murag mga around 2022 to 2023 daw sila ni balhin sa kining Maramag, pero kana gid siya sir no, ongoing pa ang pag-validate gyud sa tanan. Isinumbong din ng mga kaanak ng mga senior citizen doon na nagpapabayad daw ang pasilidad sa mga gustong magpaalaga sa kanila at nanghihingi pa raw ng donasyon. Inaalam na ng DSWD kung modus ang mga iyan ng pasilidad. Hinihingan namin ng pahayag ang may-ari ng pasilidad, pero sabi umano nito sa DSWD, iniiwan lang sa kanila ang mga inaalagaan. Sa ila pang ingon ay mga senior nga ibilin no sa ila ang mga pamilya na apoy mga senior nga nakita ra or nianha lang daw dira sa ila ilang gidawat or nakita wala nakabaloon saon pag-uli mauna siya nga ila ang gidawat sa ila ang facility. Ipinasara na ang pasilidad at ni-rescue ang 17 senior citizen doon. Karamihan inaalagaan ng DSWD habang 2 sa kanila ang kinuha na ng mga kaanak. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabulaanan ng negosyanteng si Charlie Atong ang mga aligasyon sa kanya kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Naghain kanina ng kontra sa laysay sa Justice Department si Ang na itinuturong nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabongero, kabilang ang ilan na huling nakita sa mga sabungan niya. Isa sa mga basihan ng reklamo ang salaysay ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nooy may hawak sa security sa mga sabungan ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, nagsumite siya ng mga ebidensyang magdidiin kay Patidongan. Kabilang ang video na iprinisenta nila sa DOJ kung saan makikita si Patidongan na bitbit ang isang nawawalang sabungero. Naunang itinanggi ni Patidongan na siya ang nasa video. Hiniling din ni Ang sa DOJ na ibalik sa CIDG ang kaso para raw maimbestigahan ng tama at patas. Hininga namin ng tugon ng DOJ tungkol dito. Binuksan na ang longest Christmas bazaar sa Pilipinas, kung saan nakabili ka na nga ng pangregalo, nakatulong ka pa. Present sa pagbukas ng Noel Bazaar sa Philinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa, si Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder Mayos Gozon Bautista. Gayon din si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibo. Dumalo rin ang Noel Bazaar Ambassadors at Sparkle Artists na sina Az Martinez or AZ Martinez at Sky Chua. Mayroong mahigit 100 stalls para sa inyong Christmas shopping at food trip. Bahagi ng kita ng Noel Bazaar ay napupunta sa GMA Kapuso Foundation. Sa kanilang booth, pwedeng mag-donate ng isang set ng school supplies sa halagang 250 pesos. From early Christmas shopping to early pamasko. Nagbabalik ang proof of purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipamimigay. Bukod sa daily at weekly cash prizes, pwede ring mapa sa inyo ang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Sa Grand Draw, may 4 na lucky kapuso na maaring manalo ng tig 1 million pesos. Bumili lang ng mga produkto ng participating brands, ilagay ang proof of purchase sa sobre kasama ng inyong detalye at ihulog sa mahigit 700,000 o 700 drop boxes nationwide. Pwedeng ipadala ang inyong entries simula bukas, October 18, hanggang December 26. Paalala mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, at scam texts. Tutok lang sa GMA at official social media pages para sa announcements at mechanics.